na lang pati ang West Philippine Sea issue, South China Sea issue, pakialaman na rin ni John Vic Remulla para lang may masabi siya. Pero ma'am, sinupalpal siya kanina ha. Naglabas siya ng statement kagabi. Hapon na yata ko nakita yon. Sabi niya, ako mismo, personal ni kinausap ni Pangulong Marcos Jr. At ang Yeah. sabi niya, huwag mong ipakain ang mga pagnanakaw sa pamilya mo. At ang mga anak mo ang mag-suffer ng pagnanakaw. Parang sinasabi niya na binigyan siya ng advice ng isang pinakapunong salaring mastermind sa pinakamalaki na pagnanakaw na nangyayari at naganap sa ating bayan, and then sasabihin mo, ang advice ay tungkol sa hindi pagnanakaw, Ma'am Lorraine. Atin ito, maliban sa iskandalo na ito, ang hippopotamus na attack bulldog ni Romualdez, ni Tambaloslos, inatake niya si Congressman Toby Chanco. Sabi niya, gaano Sino ka yan? Sino kasigurado? Si yan? Asidri. Yung baboy damo. Oo. Ano sinabi niya? Sabi, sabi niya kay Congressman Toby Chanco, gaano ka kasigurado na may prueba ka na 1 million times na sigurado kang hindi mapapakiusapan ang isang Sara Duterte, parang overacting yung mga pahayag mo. Anong proof mo dyan? At saka, sinalin siya rin ni Asidri na baboy damo ni Martin Tambaluslos, sinalin siya si Toby Chanco, si Congressman Chanco. Anong proof mo na nanunuhol ang administrasyon para lang ipilit ang impeachment laban sa Vice President? Ma'am, your take on this, talaga namang dinudumog, imbis na magpaliwanag, dumog attack sa mga nagbubunyag sa kabulastugan hinggil sa impeachment at hinggil sa pang-insulto nila kay Vice President Sara Duterte. Nagsalita itong dalawa, Congressman Erese at Congressman Toby Chanco, inatake sila, Ma'am Lorraine. PRRD. Yung sa Villamor? Yung sa Villamor. From the back, kinuha. Papakita ko, hanapin ko dito, tapos pakita ko sa inyo. Para hindi lang ako mag-isang iiyak dito. Ang ibig Sige. sabihin, no? Ang ibig ko sabihin, the role that social media plays, that the internet plays, no? Na wala nung panahon nung tatay ni Bongbong Marcos, tingin ko yun yung game changer. Tingin ko yun yung hindi nila maitago, no? Tapos ngayon, may nilabas na video ang ABS, no? Na canned ito si Marcos nasa crowd siya, tapos may ingay na parang pinagkakaguluhan siya, pero AI yung sound. So nagiging desperado talaga sila kasi alam mo tignan mo na lang yung itsura Kumbaga niya sa ngayon. picture, ma'am, na edit, na superimpose ang sound. Kunwari, Yeah, ang taong bayan ay mahal na yeah, mahal siya. yeah, Pero ma'am, yeah. ano yun ma'am, sinupalpal yun kahapon. Nagbigay ng ayuda ang Department of Energy at DOTR sa mga tsuper. Ang sigaw ng Yeah, mga tsuper, Duterte, yeah. Duterte. Umiingay, libo-libong mga tsuper. Eric, meron pang, Samantalang ayuda yon ni Marcos. well, hindi lang yun, Eric. All over the world, meron isang lumabas na video na nag-super viral, millions. Mga seamen, mga Yung mga Pilipino seafarers. seafarers na Oo, sa grabe nagbabar. Ay, talaga. oo, maganda yun. Oh, grabe talaga, millions yung views I niya. agree to that. Grabe yun. Kaya kahapon, ma'am, mukhang pinatigil yung pinabreak mo na yung pagbibigay ng ayuda na I think 3,000 pesos. Mga tricycle driver, jeepney driver. Ang sigaw ng mga tao, Duterte. Napahiya yung organizer ng DOE at Department of Energy tsaka ng DOTR, Joint Activities yata yan, Ma'am Lorraine. And every time si Bongbong Marcos ay pumupunta sa public gathering, may sumisigaw ng Duterte to really make him feel that you are not wanted. Yeah. People do not want you anymore to stay in power. Nakikita And, yan, ma'am. Go ahead, ma'am. and I hope, no, I hope the Filipino people become the kind of people where corrupt politicians will be afraid to show their faces in public dahil babatuhin kayo. Sana Mhm. maging ganyan tayo. Huwag tayong ngingiti-ngiti na dyan sa harap natin yung gumahasa sa atin at sa mga anak Tama. natin. Batuhin nyo yan, putang inang yan. 'Di ba? Mhm. Dapat ganyan tayo. Dapat sila ang matakot sa atin. Hindi yung Correct. ginagawa ngayon ni Bangag na siya pa yung nananakot. Pasista talaga Mhm. yung hayop na yan. So, ayoko kasing masayang itong dinadaanan natin na napakadilim, napakasakit, napakabigat, no? Ayokong masayang. I think that if this was meant to happen,
in order for us to change as a people. At isa Yeah. yon ay dapat tayo yung taong kinatatakutan ng mga magnanakaw na ito kasi nakita nyo naman, ang kakapal ng mga muka, wala silang Mhm. takot, wala silang hiya, nasa gitna na ng lahat is maelstrom, pero nagbigay pa ng bonus sa isa't isa for Easter. Grabe. For what? For what? For Si Easter kasi Easter eh, 'di ba? 600 million, ma'am, ha? That's too much. That's so much of a money from the people na naghihirap. 600 million pesos po, mga kababayan, can feed several weeks ng mga gutom na pamilyang Pilipino, Ma'am Lorin, na Yeah, walang trabaho at walang kita ngayon. and ano, on the face of around 3 million unemployed. Yan, Tapos isa pa. mamimigay ka diyan, ano, one on top of the other, may maleta na nga sila, ang lalaki ng mga sweldo nila, may mga bonus pa sila, binibigyan pa nila yung sarili nila ng mga ganyan na napakaskandaloso, 'di ba? Skandaloso. Pero ano, yung amount na yan, nalaman lang natin, 'di ba? So in other words, meron tayong mga hindi nalalaman, Ma'am, secret kung na nangyari sila ito, ma'am, mismo. excuse ha, Yeah. kung nangyari ito, ma'am, sa panahon ng isang Ay Rodrigo sus, Duterte, ay mumurahin sus. niya ito. Yeah, no, Mumurahin mga putang ina niyo, ibalik niyo yan. Mumurahin impossible. niya ito. Mm. Yeah. Alam mo nga Eric, no, napaka-behave ng Kongreso noon kay PRRD. Ay, Sobra oo. silang behave sila. Meron ako mga naririnig na nagko-cruise, yung itong mga speakers na ito, pinapa-cruise yung mga buong lahat ng Kongreso, pati yung mga asawa Mhm. nilang pangit, no? Pero hindi nalalaman ni Digong, sinisikret nila kay Digong. Yeah, kapag nalaman yan, ma'am, ipapa-audit yan ni Digong, ipababalik yan talaga sa kanila. Grabe, ma'am, So, no? yeah. How can you imagine, ma'am, na nagdarahop ang taong bayan? 60 pesos, $1 na, ma'am. The highest, ang sabi kaya hapon, the highest in 25 years. Yeah. Ito. At ang pinakahuling 60 pesos, ma'am, was 2001 nang lumayas sa kapangyarihan si Joseph Estrada. 25 years ago. Yan ang pinakahuling pumatak sa 60 pesos per $1 ng exchange rate. And kahapon, ma'am, 105 pesos per liter. Ngayon, 110 pesos per liter. Ang diesel at 98 pesos na ang gasolina. Mula sa 93 pesos lang kahapon habang nag-uusap tayo, Ma'am Lorin. And yet, mamumudmud ka ng 600 million pesos sa pundo ng mamamayan para sa panunuhol sa impeachment laban kay Sara Duterte. At tama ka, may iba pang ibinigay. Hindi lang ito ang 2 million pesos cash na mga Easter bonus nila. Alam mo, Eric, no, mga kababayan, yun talaga yung advantage nitong mga ito, ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, yung mga buhaya na yan. Yung advantage nila over us, wala silang kapasidad mahiya. Ang Mhm. kakapal talaga ng mga mukha nila. Pero pabayaan lang natin kasi hindi mo naman sila mapipigilan eh. Hindi Ah, talaga. Pero paparatingin natin ang takdang panahon at sa takdang yes. panahon maniningil tayo. No, hindi pwedeng pinapabayaan ito. Alam mo kung bakit? Kung bakit hindi niya Mhm. pinapabayaan? Kasi uulit ito. No, nakasiksik yung isang bansa tayo eh, no? So, meron tayong shared memory, no? Yung collective Mhm. memory natin. Mhm. Nandiyan yan sa collective memory. So, kailangan sa collective memory natin, ilagay natin dyan, nakabitay ang mga putang inang yan. Sa Yeah, takdang panahon, kailangan magdanak ang dugo at yung mga magnanakaw na yan at yung pamilya nila pagbabayaran natin. Okay. correct. Ma'am, puntahan din po natin ito, maliban sa iskandalo na ito, ang hippopotamus na attack bulldog ni Romualdez, ni Tambaloslos, inatake niya si Congressman Toby Chanco. Sabi niya, gaano Sino ka yan? Sino kasigurado? Si yan? Asidri. Yung baboy damo. Oo, Ano sinabi niya? sabi, sabi niya kay Congressman Toby Chanco, gaano ka kasigurado na may prueba ka na 1 million times na sigurado kang hindi mapapakiusapan ang isang Sara Duterte, parang overacting yung mga pahayag mo. Anong proof mo dyan? At saka, sinalin siya rin ni Asidri na baboy damo ni Martin Tambaluslos, sinalin siya si Toby Chanco, si Congressman Chanco. Anong proof mo na nanunuhol ang administrasyon para lang ipilit
ang impeachment laban sa Vice President. Ma'am, your take on this, talaga namang dinudumog, imbis na magpaliwanag, dumog attack sa mga nagbubunyag sa kabulastugan hinggil sa impeachment at hinggil sa pang-iinsulto nila kay Vice President Sara Duterte. Nagsalita itong dalawa, Congressman Erese at Congressman Toby Chanco, inatake sila, Ma'am Lorraine. Alam mo, sabi ni Edward Snowden, no, when a crime is exposed, when exposing a crime is treated as if it were a crime, then you are sure that you are led by criminals. And Correct. Jude Asidre is one such criminal, no? Correct. I agree to that. Tingnan mo na lang yung pagmumukha niya. Talagang the unfortunate truth about Jude Asidre is he looks every bit the corrupt politician he is, Yeah. no? Baboy damo. Baboy Nakikita mo damo. talaga, you can almost see the people around him starving while he fattens himself. That's Mhm. the unfortunate for optics of Jude Asidre. At saka alam mo, ano, yun yung sinasabi ko ng walang kahihiyan itong si Jude Asidre. Tapos alam mo pa siya, Di mahilig ba, pa siya ma'am, nakwento, ma'am? He yeah. was cited na pabalik-balik sa jail ni Madriaga at iba pang mga Yes. drug syndicate criminal convicts. Tapos nag-ano pa siya, Eric, nagtakip pa siya ng mukha niya. Kasi Nagmask. ayaw niyang makilala kung sino siya. Jude, ikaw lang yata yung ganyang kalaki yung mukha sa buong Pilipinas. Yung Parang square na may mga taba-taba bareles ng dito. nakrudo. Kahit so ilang mask 'yon. Baka nga panty ng lola niya yung pinantakip niya. Or sako ng bigas yung pantakip niya. Paano mo naman itatago yung pagmumukha mo? Sin laki ng tapalodo at laki-laki ng mukha mo, 'di ba? Tapaludo talaga. Kakanakaw mo kasi, magnanakaw ka kasi, ang dami mong pinagnanakaw sa Pilipino. Ayan tuloy, bundat ka, 'di ba? Bundat. Oo. Grabe ang Grabe. atake niya, ma'am, kay Congressman Toby Chanco dahil supposedly Congressman Toby Chanco and Congressman Erese are among their allies. Supposedly. Pero independent mag-isip itong dalawa at kayang magsalita ng direktahan At sinabi nila na hindi nyo kasi kayang brasuhin o pilitpitin o arigluhin ng isang Sara Duterte. Alam mo, ganyan bilib na ginagawa bilib nyo. ako kay bilib ako kay, yun naman yung kagandahan for me, yung function ni Jude Asidre, is lalo niyang pinagaganda yung itsura ng yung mga courageous na nagsasalita ng katotohanan. Kasi saktan siya dahil nga sinabi yung katotohanan na si Inday, hindi mo siya maaareglo. Unlike itong si Jude Baboy Damo, walang prinsipyo ang hayop na yan. Walang lahat pwedeng areglohin. Kaya tinan mo ang taba-taba niya, lahat ng basura kinain niya, 'di ba? So I believe in that, Eric. I truly believe in that Tama. what is inside will manifest in the externals, no? It will I really agree. happen. Yung itsura mo, Jude, is a very clear, very clear reflection of who you are. Baboy ka. Lahat kinain mo, 'di ba? Wala kang prinsipyo. Kaya nga bilib ako kay Toby Chanco. Bilib na bilib ako kay Erese. Talagang bilib na bilib ako. Talagang na very comforting to listen to people who speak the truth, no? Especially at a time like this, no? Yeah, I agree. And mama, nakakatabang puso po yun because it is not coming from the Duterte side. Yeah. These statements are not coming from those who are aligned to the Duterte. They are making statements out of their actual observation sa kalagayan ngayon. Dahil hindi nila masikmura, ma'am Mga kababayan, ay pipilit mo sa gitna ng krisis, sa gitna ng kahirapan at kawalan ng direksyon ngayon ng gobyerno, ay nagkakagulo itong mga buaya at buitre na binubudburan ni Marcos at Romualdez na mga panunuhol upang dumugin ang isang Sara Duterte samantalang milyong-milyong Pilipino ang apektado ng krisis na nangyayari sa Middle East. Ang produktong petrolyo paubos na, 14 days na lang ang supply line, wala pang klaro na centralized importation at tuloy-tuloy na sumisirit pataas ang produktong petrolyo, bigas, kape, asukal, tinapay, pandesal, lahat
nawawala ng trabaho ang taong bayan, impeachment ang dinudumog tapos magbubuhos ka ng 600 million pesos sa pera ng mamamayan upang ipanunuhol at tatawagin ninyong Easter bonus. Mabuti na lang po at may ganitong uri like kagaya ni Congressman Leandro Libeste na nagsalita muli, Ma'am Lorraine, kaninang umaga, ni Congressman Igay Erese at Congressman Toby Chanco. Kaya sila inaatake ngayon at pinupuruan. Alam mo, alam mo, para the way I see all of this is like it's a play, no? Siguro kasi siguro writer ako, nakikita ko ang ganda-ganda ng story. So ito yung pagkakataon mo na magbida-bida ka, no? Magbida-bida ka, mamili ka, bida ka o kontrabida. 'Di ba kasi it's a time of great moral crisis, 'di ba? So itong sila Jude Asidre, kahit mabuhay pa siya ng 1 million years, nobody will ever say about him, hindi mo pwedeng makipag-areglo diyan, 'di ba? So he will never know the joy of him and his children and his apos and whoever, no, his family will never know the joy of what is usual with the Dutertes, 'di ba? So hindi nila Agree. alam etong mga magnanakaw na ito, no, pag wala na kayo, patay na kayo, mga hayop kayo, idudura ng mga Pilipino ang pangalan ninyo sa mukha ng mga anak ninyo. Okay, ng I mga agree apo to. ninyo. Yan ang magiging buhay ng mga anak ninyo at mga apo ninyo kasi mga magnanakaw kayo. Pero ngayon, si Toby Chanco, nakikita ko yung post ng anak niya, ang proud-proud ng anak niya. Oo. O, di ba? Mhm. Di ba, Ganda. di ba, alam mo, Eric, no? Nung namatay yung tatay ko, wala naman siya pinamana sa amin na sobrang laki, walang ganon, no? Pero Mm. grabe, the gift of a good name. Yeah. Saan ka makakabili niyan? Na very consistent, sasabihin ng mga tao sa akin, in my page or when I meet them, you're the daughter of Justice Badoy. Justice Badoy. Oh. Napakalinis. And Mm. grabe, no? Parang, he I really feel in my heart that my father lives in me. Yes, Mm. he's physically gone, but I feel him in me, and Yeah. he guides my family, my children, even my apos who are coming, Nax, they're coming, they will be guided. Pero ito mga ito, yung lolo mo magnanakaw, 'di ba? Ay, Yung oo. lolo mo, 'di ba ganyan? 'Di ba ganyan, no? Yung lolo mo sinira ang Pilipinas, sinungaling ang lolo mo. Tingnan mo at it's digital age of digital ngayon, digital age ngayon. O panoorin mo yung lolo mo, tarantado, ito yung sinabi niya, tapos pagkatapos ito yung sinabi niya, 'di ba? Ito yung lolo mo, adik ko, tingnan mo, nagsisisipon siya sa UN, 'di ba? Yeah, What a correct. curse, 'di ba? What a curse, 'di ba? Yeah. At yun yung sinasabi, ma'am, ni Mark Antony, no? To paraphrase, not Yeah. exactly the words, sabi niya, the evil that men do will Yeah. always live after Yeah. them. Of Yeah. course, Yeah. ang kadugtong nun, medyo masakit. The good are off entered into their bones. Pero yung Yeah. unang bahagi, totoo yun. Yan ang mangyayari kay Tambaloslos, kay Marcos, kay Sandro, kay Judas Cedri, itong Because, sila Rimulya. yeah, that was a very beautiful speech by Mark Anthony Yeah, Mark Shakespeare, Anthony. na Yeah. yung sinasabi niya na yung mga nagtaksil, na Yes. napakabuti nito. Yan ang buhay ni PRRD. No, Mhm. napakarami nagtaksil sa kanya. Pero pag nung tinanong siya ni ES, ito ba yung pinakamahirap na dinaanan mo? Hindi, yung COVID. Oo, this is true. Lahat dumapa, buong mundo. Yeah. Nag-reset, nag-restart. Pero si Duterte, hindi po nalugmok ang Pilipinas. We Yeah. were able to get up early and we were able to survive the most difficult test in the modern history ng buong pandaigdigang kalusugan at kalagayang pang-ekonomiya. Hindi po tayo nalugmok kagaya ng in-expect ng iba. Isa tayo sa naging isang matatag dahil question po yon ng pamumuno, leadership and governance. Yun pong ipinakita ni Rodrigo Duterte. Yung Syria, yung Iraq, until now they cannot recover from the ISIS. Pero yung ISIS attack sa Marawi, 4 months tinapos ni Rodrigo Duterte. Sa Iraq, sa Aleppo, sa Basra, sa Syria, umabot ng 5 taon hindi pa po tapos ang ISIS infiltration sa lipunan nila. Sa atin, for 4 months tinapos ng isang Rodrigo Duterte. Walang if, walang but. Walang pumunta sa frontline, pumunta sa habang lumilipad ang mga bomba at nag-aalangan ang kanyang Presidential Security Group, but he wants to see the troops on the line. Pinupuntahan niya. Halos-halos pabalik-balik yan, ma'am, doon sa ospital.
sa Camp Evangelista, sa Patag, sa Cagayan de Oro. Kasi yun ang pinakamalapit na ospital na dinadalan ng sundalong mga sugatan sa labanan. Rodrigo Duterte, kahit gabi, hating gabi, may lilipad na 3 helicopter. Bababa siya, pupuntahan niya ang mga bangkay doon na dinadala ng mga sundalo, pati ang mga namamatay, ang mga nasusugatang sundalo. He is there. He was there to comfort them personally as their commander-in-chief. Yan ang decisiveness ng liderato. Kaya 4 na buwan tapos ang digmaan. Yeah, and we had always known, no, that kawawa yung susunod na president kay Digong kasi he's going to make them look so bad. He's going to make that Tama. president hindi naman natin akalain ganito talaga kabad. Talagang oh my God. Malala talaga ito. Kahit siguro yung dog ko naging president, he's gonna make this I mean, he's the worst president. What a nightmare. Yeah, the worst. What a nightmare. No, so Bangungot nga mamang tawag sa kanya. yeah, Bongbong bangungot Marcos talaga. is what bangungot is defined. Yeah. Bangungot siya sa Pilipinas. At ma'am, kanina, gusto ko nang kuhanan ng reaksyon dito. Nagdrama siya, no? Tinanggal niya yung salamin niya, nagtulo ang luha, nagpaiyak-iyak siya sa kanyang vlog, ma'am. Pero grabe ang reaksyon ng taong bayan. Ano? Resign! Hindi namin kailangan ng luha mo. Mag-resign ka. Overwhelming, ha? Ma'am Lorraine, resign! Kung hindi mo kayang mamuno sa Pilipinas at hindi mo kayang pamunuan ang sambayanang Pilipino, mag-resign. Grabe ang panawagan, ma'am. Your take on this Eric, drama no, niya. biro mo, kasi we're 100,000,000% sure fake yun, no? Yeah, of Hugot course. fake. Sinungaling yan, putang inang yan. There's not one truthful bone in his body. Sinungaling, pathological liar yan, Yeah. no? He's a nut job. He's a narcissist. He's a drug addict. Wala yan, walang redemptive factor yung addict na yan. So, yun, alam na ng Pilipino yun, no? So mag-iyak-iyak siya dyan, kahit umiyak ka ng dugo. So, all these years that you sat there, wala kang ginawa sa Pilipino kung hindi nakawan at magsinungaling sa amin. Tapos, ang hinaharap mo pa sa amin na spokesperson mong lukaret, isa pang sinungaling katulad mo. At sino pa ba yung mga nakapaligid? So, yung mga putang ina, puro mga sinungaling, di ba? Alam mo, Eric, no? We cannot gloss over that, no? How this administration is a bunch of fucking liars, di ba? Walang kahihiyan na nagsisinungaling sa Pilipino paulit-ulit. Walang tigil. Yeah. So, now you're reaping what you've sowed. Kahit umiyak ka dyan at kahit na maglagay ka ng background music ng violins dyan, pagtatawanan ka ng Pilipino. Diba? Wala na. Like I told you nga, no, Eric, no, mga kababayan, wala na siya eh. The people have already made up their minds about him. Wala na. It's too late. It's over. Too late. You're no longer the president. No more. People spit on you. No? Agree. Ma'am, it's already a matter of time. Nakikilos ang taong bayan. And I think maiiwan sa basurahan ang magiging role ng AFP at ng PNP sana na inaantay sila ng taong bayan, lalamunin sila at sasakupin sila ng pagkilos ng mamamayan. Lalo na at tinanong mo ko kahapon, where are these conditions of crisis right now going towards? Yeah. Ang sagot ko sa iyo, ma'am, lalala ito. With Marcos staying in power, na wala naman talaga siyang kapasidad na umaharap sa krisis na ito. Walang plano, walang direksyon, walang matino na konsepto. Sabi mo nga, empty shell, empty vessel. Wala talaga siyang alam kung paano bitbitin ang bansa, gamitin ang kapangyarihan, poder at resources ng gobyerno ng tama, maliban doon sa abuso at mga pa-PR gimmick niya. Lalala ito't lalala. And while they can delay the effect of political conflict na ginagawa niya laban sa mga Duterte, the impact of economic crisis can never be delayed. It will force the people to decide. And when that happens, ma'am, there will be no turning point to get back for Marcos. And when that history comes, sabi mo nga, may darating na panahon at may takdang panahon sa bawat pagkakataon, the decision of the people in the history on them will be more cruel the second time around. Lalayas sila sa poder. Yun ang nakikita ko dyan, Ma'am Lorraine. Yun ang sagot ko kahapon sa tanong mo.
Yan, I believe so. I believe the same thing, no, na uulit ang kasaysayan and it will be really more harsh towards them because what he's done is unforgivable. Mhm. What he's doing right now, he's making a spectacle of himself, parang tanga, 'di ba? Mhm. Drama na kung ano-ano pinupuntahan at nagdadrama diyan. Hindi, tumigil ka. Tumigil ka at magtrabaho ka. Kaso, wala naman siyang alam eh. Yeah. Tapos nakapaligid sa kanya wala ding alam, 'no? Wala ding alam, puro puro drama, puro script. Katulad ni John Vic Remulla na nagsasabi na wala ng drug problem kasi hindi kami pumapatay. Kahit hindi ka pumatay na, it's again directed towards the war on drugs of PRRD that Of you're course. so insecure. Ano, these are all the worst, the wildly incompetent. Na talagang it's frightening to watch them. No, talagang ano, does he even know? Do these people even know what their jobs are? They don't eh. And there's so much overlap, 'di ba? There's so much overlap. Oo, Imagine nag-overlap eh. the PNP releasing a statement about the Middle East crisis. Yes. What? 'Di ba? Ang labo eh, 'di ba? Ay, kulang na lang pati ang West Philippine Sea issue, South China Sea issue, pakialaman na rin ni John Vic Remulla para lang may masabi siya. Pero ma'am, sinupalpal siya kanina ha. Naglabas siya ng statement kagabi. Hapon na yata ko nakita yon. Sabi niya, ako mismo, personal ni kinausap ni Pangulong Marcos Jr. At ang Yeah. sabi niya, huwag mong ipakain ang mga pagnanakaw sa pamilya mo. At ang mga anak mo ang mag-suffer ng pagnanakaw. Parang sinasabi niya na binigyan siya ng advice ng isang pinakapunong salaring mastermind sa pinakamalaki na pagnanakaw na nangyayari at naganap sa ating bayan, and then sasabihin mo, ang advice ay tungkol sa hindi pagnanakaw, Ma'am Lorraine. Ano, yun na nga yun eh. Alam mo, diyan ako nahihiwagaan sa mga ito. Are they so out of touch? Are they so stupid? That those do they think those fairy tales pinaniniwalaan ng tao? What did he expect? Alam mo, honestly, that's an honest question. What did he expect from this? Saying something like that. Suddenly, the Filipino people will say, ay, wow, Ay, wow, ang galing ni galing pala na Marcos. magnanakaw na to, hindi naman pala. And then, ano yung sinabi niya, hindi pa kakainin yung 5 anak niya Ng ng pinagnakawan. pagnanakaw. 5 lang ba anak mo, John Vic? Oh, really? 'Di ba? So, at saka ganito pa, 'no? At saka ganito pa, sino namang ano, yun ang gusto kong sagutin mo ako, Eric, sagutin mo ako. Yes, ma'am. What kind of thinking was that? What did he hope to accomplish by saying something like that? What does it tell you? What are your thoughts about this? That Yun ang drama. yun ang pinaka-kwan, ma'am. Ang tawag diyan, pinaka bupols na uri ng propaganda ang habol niya doon, ma'am eh. He wants to do a propaganda. But a propaganda can only become effective kahit man lang kung may semblance of reality. Eh Yeah. wala eh. Ibig Layo. sabihin, ma'am, ikaw na communications trained, how to do proper communications to impact information on the people. Alam mo na ang layunin niya talaga, bidahan si Marcos. Pag bidahin niya si Marcos, bibida silang Ah, dalawa. Pero hindi niya nakita na ang kanyang mga pagpopropaganda hindi naka-align sa aktwalidad at realidad ng bagay sapagkat itinuturo ang pinakamalaking pagnanakaw, ang pinakamalalang pangungurakot at pandarambong sa pundo ng bayan, si Marcos at si Romualdez, and yet gusto mong palabasin na nag-a-advise siya tungkol sa pag-iwas sa korupsyon. So ang tawag din, ma'am, stupidity. Stupido. alam mo, these are people these are people who grew up privileged, no? Yan, Privileged, they agreed. feel so entitled that hindi sila nakaapak sa lupa. No, so they feel that anything that they say, it just goes. He says Mm. so, therefore it is so. Hindi ba katulad ni Digong, no? Alam niya kung ano sinasabi niya, Ay, nagtataxi nga oo. siya, alam niya kung ano yung sinasabi niya, 'di ba? So si Digong, manoy na manoy talaga siya, talagang grown up man talaga. Alam niya kung ano Never ko sinasabi niya. narinig si Digong na nagkaroon ng public faux pas, ma'am, yung napalpak siya. Never ko Wala, siyang nakita na pumalpak sa wala kanyang talaga. pahayag eh. Yung Wala. kaniyang ano lang, talaga nakaka-attract siya minsan dahil yung kanyang mga pagmumura, pero yung konteksto ng sinasabi niya, alam niya, hindi Alam mo, siya Eric, yung yung out of pagmumura nga reality, niya, bentang-benta yun sa benta pa Pilipino sa eh. masa. Sabi ko nga sa iyo habang nag-aantay kami kay PRRD sa yan yung buhay namin. Alam mo, nag-a-analyze kami. Meron ba siyang ginagawang mali? Alam mo, wala. Pero Marunong ako, talaga siya.
Pero tingin ko ngayon, ang isang mali niya, hindi siya nag-RevGov. Tingin ko, no? Kasi ayaw daw niya talaga, ma'am. Itinanong ko yung Ayaw niya na talaga. mga Tsaka, malalapit sa kanya. Sabi niya, ayaw ko nang ako ang benepisyaryo. Nang gagawin ko, parang ang sakim ko sa parang ayaw niya, ma'am, dahil hindi siya sakim sa kapangyarihan. at Because saka, it will concentrate power on him, eh. yeah, Which is needed, which was necessary. yeah, Hindi naman yun abuso, eh. Yun ang yeah, kailangan kasi. Ang konstitusyon na ito ay sagabal. Yung kongreso yeah, na ito ay sagabal. Bakit? Ginamit ito upang manatili ang oligarkiya, manatili po ang mga kurakot at bulok, at hindi magtutuloy-tuloy ang matinong panggobyerno. Kailangan mo siyang i-adjust na at kailangan magkaroon ng decisive na pagbabago. At yeah, si Pangulong Duterte lang po ang ini-expect ng taong bayan, and all yeah. sectors will follow him. Pero alam niya na ang resulta niyon will reconcentrate power to him. Ayaw niyang tanggapin yun. Yeah, meron siyang delikadesa. Yun, that's the word. And That's the word. he would have been the right person, the right president to have done that RevGov kasi ang taas ng trust rating niya sa mga Mm. Pilipino, no? Grabe yung political capital ni At alam PRRD. ng tao, ma'am, hindi niya abusuhin yun. He will not Oo, abuse kaya nga. power to enrich, Yeah. to steal, to amass wealth, or to abuse people, but to reform society and our government. Siya talaga yung tamang tao. Kaya nga Mm. natatawa ako ngayon, Eric. Tawa ako dito sa mga nag-o-audition kay Bangag para maging president at saka sa UPS. Nakakatawa. Nakita ko kasi yung snippet nung kay what's her face, si Virus, no? Yung Grabe. nagpapakabuti. Wow, alam mo, yung mga Oo, pati pinagsasabi yung niya tono ng nakakadiri. pananalita, ma'am, ina-adjust, ha? Pati yung intonation, Yeah, pinapolish. OA kadiri. talaga. Nakakadiri talaga silang lahat. Talagang Pati, kasi pag binasa mo yung comments, kasi pumupunta ako sa ibang ano eh, pupunta ako sa outside my bubble. Ang pangit din ng comments sa kanya. grabe. Magkaisa po tayo Nakakatawa. sa maayos na pagtungo sa direksyon na Hawak matuwid. kamay. Hawak kamay Hawakan. tayo. Diyos ko! Kadiri. At saka yayakapin. Mahal na mahal daw niya yung responsibilidad niya. Tangina, Mahal na kadiri. mahal mo, eh. Itinuturo ka na nanunuhol ka ng mga witnesses, nagtatanim ka ng Yeah. witnesses. At Mahal saka na sa mahal madaling mo. salita, no, Grabe. sa madaling salita, itong si Risa Ontiveros, katulad ni Marcos 'yan, magnanakaw din 'yan. At saka isa pa, Sinungaling. sinungaling. Grabe ang character niyan. Sila nung boyfriend niya, si Ronald Si Boy Llamas, Tartar. pinangalanan sila ni Chief Justice Corona Agree. na At ma'am, naging, yeah, tatlo go ahead. nagpangalan. Please, ma'am. Chief Justice Corona, Teddy Boy Locsin, and Senator Miriam Defensor Santiago. Yeah, Tinumbok sila talaga. Tatlo sila. yeah. Dalawa sila. Tinumbok ang grupo nila. Yes, ma'am. Go ahead. Sa madaling salita, yung si Risa Ontiveros, political mercenary yan, For mercenaryo hire. yan. Tsaka walang prinsipyo. Buong buhay niya, anti-Marcos yan. Chu, Wow. chu, 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 anti-Marcos, kunwa-kunwa, di ba? Pero pala, pagdating niya, kain suka yan, silang dalawa ni Yan. Ronald Llamas, no? Sila nung Correct. boyfriend niya, no? At March na ma'am, March grabing talaga. comment, ma'am, ha? Grabing comment sa statement niya na yon, na as if siya lang ang nagmamahal ng Pilipinas, napaka-imakulada niya. Para siyang yung CPP na hilaw talaga, Yeah. Yeah. sinungaling, no? Agree. Deceitful. At saka Deceitful. nung tinatanong siya ni Winnie Monsod kung boyfriend niya si Ronald Llamas, Ano reaction, ma'am? Kasi si meron siyang Dilima, acting. nagulat si Dilima sa reaction. What? Are you dating with Secretary Ronald Lamas? What? Ang arte, di ba? Ang drama-drama. Alam naman ng buong Pilipinas, kayo ni Ronald Llamas, pwede ba? But hindi doon ito ni Professor Winnie, ma'am, na are you going always to the mutmut area? Alam mo yung mutmut, ma'am? Yung Anong mga mot-mot? motel. Tinanong siya? May mutmut talaga. Diyan siya may Pasig, ma'am. Puro mutmut ang area. Yeah, kadiri. Seriously speaking,
Yung punto namin ni Ma'am Lorraine, ito po yung mga mapanlinlang at manloloko. Riding Panlin high, lang. Correct. oo. Kat walang pinagkaiba sa CPP, NPA, NDF. Kung makapuna kay former President Duterte, kung makaatake kay Sara Duterte, napaka-imakulada. Kay Pastor. Napaka-self-righteous. O, kay Pastor. Yeah. Grabe. Pero yun pala, nagtatanim ng witness, nagmamanipulate, nagbabayad. At hindi pa ako may sabi na si Ma'am Lorraine, ha? Mga testigo mismo nagsasabi Yeah. na sila ay ina-housing, binibriefing, binibigyan po sila ng mga script at may mga allowances. The way they did it against Chief Justice Corona dati. Eric, parang yung boses niya, yung sa video na yung sickening, di ba? Sickeningly Mm. saccharine, yung parang boses nila, ano, yung pananalita nila Franz Castro, nila Sara Yun. Hilago, yung Yan. bait-baitan. Putang ina, kadiri. Pilit Talagang, na pilit. Kita mo ma'am, cute. nagsalita lang si Senator Marcoleta. Itong mga sila Tariela, itong mga kagaya, panay ang satsat sa media. Nag-intervene siya, sabi niya, Mr. President, hindi po tama na gamitin ang word na satsat, sabi ni Senator Marcoleta. This is my time, antayin mo tayo mo. No, 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 I have to correct. I have to stand for the... Grabe ka, mitikulusa. Satsat, anong tawag sa ginagawa mo, Hontiveros? Di ba nagsasatsat ka rin? Nagmonolog ka laban sa KOJC at kay Masaktan. Pastor Kiboloy? Anong tawag doon? Nagsasatsat ka. Ang ibig sabihin po ng satsat, walang laman, puro propagandang hungkag, parang si John D. Crimolia, kaya ang tawag diyan satsat dahil walang sustansya. O anong problema mo doon sa term na yan? Alam ng taong bayan ang satsat ay walang sustansya, kundi walang kabuluhan ng sinasabi. Ganyan ka. O ba't ka nagre-react? Ikaw ba ang tinamaan, Ma'am Lorraine? Tapos ano, um, yung nakakangilabot kila virus, no, kay Risa Ontiveros, makita mo talaga, nanginginig yung laman nila na maging president. Oo. Nanginginig yung laman nila. Talagang di nila mapigilan. 'Di ba? And to actually take on the vice president na Oo. 32 plus million ang bumoto dyan. Ikaw, Risa Ontiveros, ilan ang bumoto sa'yo? 12 Kuan pa million. yun, mama, kung sa Ilonggo, kabit-kabit ba? Hinog sa pilit na makalusot. Nagakabit-kabit ba? Nagahabil-habil. Yun lang ang lusot niya. Pero tingin ko, kung bakit siya nagkakaroon ng lakas ng loob na ganyan, kasi nga meron na silang plano. Eh, 'di ba? Sila Apo. nila Lisa Marcos, Bongbong Hmm. Marcos, Martin Romualdez, si George Kasama yan. Garcia, yung walang yang putang ng George Yung Garcia na sindikato sa yan, Comelec. 'di ba? Yung kasama siya dyan. So, meron silang naglalakas loob sila na they talk about the presidency as if, wow, kadiri. 'Di ba? Lahat Mhm. sila, yak, kadiri talaga. Kadiri. Pero Sobra. ma'am, So, tingnan mo frontliner si Sara Duterte. Anong yeah. sabi ni Miss Corina Sanchez? Lahat-lahat na lang itinapon nyo na sa Vice President kay Sara Duterte. Kulang na lang itapon nyo inodoro, lababo, pati ang pagbuhos ng muriatic acid sa napakagandang mukha ni Sara Duterte ay gagawin nyo, pero nakatayo siya. And siya pa rin po ang frontliner. Frontliner sa lahat ng survey, Sara Duterte po ang hinahanap. Why? Ikaw ang sumagot din kanina, Ma'am Lorraine. Ang pagmamahal ng mamamayan sa tatay niya, kay Rodrigo Duterte, ay napunta na rin po at niyakap papunta kay Sara Duterte. That's the big factor. Also, Eric, all of these ones who are salivating over the presidency, they're part of the cover-up. Yeah. And this enrages the Filipino people. And the mere fact that the vice president said very clearly, hindi pwedeng walang mananagot. Sa madaling salita, pag president ako, hahabulin ko itong mga ito. Yeah. She is going to really, she's riding on the wave of the rage of the Filipino people. Tama. No? And she will do it. She will do it. Kasi, I believe. alam mo yung kagandahan kasi dito, pag meron kang prinsipyo, sabi nga ni Pierre RD, alam mo ang taong walang prinsipyo, Lorraine, walang kwenta. Di ba? So makita mo ang mga Duterte, ang mga taong may prinsipyo. Si VP, pag sinabi niya, gagawin niya. At ganyan ang tatay niya. Pag sinabi ni Digong, magbayad ka ng buwis na mahigit 20 million ba? Yeah, 20 million na hindi mo binayaran ang utang mo
sa taong bayan na 20 billion, ma'am, sorry, 20 billion. Otherwise, kami mag-take over ng airport, magbayad ka. Aba, Yeah. wala pang isang linggo, bayad. Yeah. Pero 4-5 administrasyon hindi nakakapaningil doon sa tyco na ito, sa oligarko na to. Ang isa pa, yung pandaraya mo sa resibo ng buwis mo, wag mo akong suhulan dito, ibayaran mo sa Lunes ang BIR. Yeah. Wala pang wala pang 24 oras, nandoon na ang 10 billion sa Yeah. mga inutang na dinaya na resibo. Pwede niyang ariglohin yun eh. Sige, bigyan mo ko ng 5 billion. Kung na bahala sa BIR, tumahimik ka lang. Rodrigo Duterte could have done that. Pero hindi. Ipakita mo na nagbayad ka sa BIR at okay na tayo. Yeah. Subukan yung ipatupad ang 13 pesos or 14 pesos per cubic meter or per cubic liter na singil sa tubig. At kami ang magpapaandar ng mga tubig na yan. Subukan nyo. Anong sinasabi nyo, lugi kayo. Mga PI kayo. Tiklop. That's the kind of Sara Duterte we will see kapag siya din po ang naging presidente. Kaya nga itong takot na takot, hindi lamang ang kawatan at mga magnanakaw na mga buaya sa gobyerno, pati ang mga gahaman na oligarko na nagpapasasa sa patrimonya at resources at kayamanan ng mamamayan. May kalalagyan kayo sa lugar niyo dapat sa lipunan.